Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Narito na i-analyze natin ang isa sa mga inaabangang laban, World Champion Ding Liren at World Championship Gukesh. Ngayong December, dito muna nagharap sa Sinquefield Cup. Ayan. Ano sa palagay nyo? Kanino kayo? Puti dito si Ding Liren. At isusunod naman natin ang isa pang matinding laban na nagkapisakan between Alireza Firouzja and Caruana sa bungad ng round 1 na ito. Mainit yon mga kamatsas. Okay, unahin natin ito. Ang ginawa ni Ding nag-E4, E5 si Gukesh, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Ayan, approaching Gio Copiano at nag-castle, Knight F6, D3, D6, develop, C3, A5. Ayan, palagian na nating nakikita ang patterns of developments na ito. Castling, H3 para mapigilan yung Knight G4, Bishop E6. Hinamon kagad ang light square bishop. Umiiwas talaga yan sa theory. Yan talaga yan para nagbabadya, nakakapture sa knight para ma-double pawn, bishop a7, bishop e3, tinapatan naman ang exchange din ng bishop, tinanggap, rook takes, knight e7, ayun umiwas at natural na nililipat yung knight sa g6. d4, ayan, challenge sa sentro, knight g6, at nag-bishop f1 para hindi na matimingan ng c6 at nag-d5. Grabe. Teka muna, itong d5 ang novelty ni Gukesh dito. Nagpatikim kagad ng medyo malalim na preparasyon. Bago yan, no? Dito kasi ang palagi ang ginagawa, h5, a4, at kumakapture sa d4. Ngayon pa lang po, nagkaroon ng ganitong d5. O, tingnan natin ang preparasyon ni Gukesh. Nag-knight bd2, knight takes e4, knight takes e5, knight takes e5, d takes, knight takes, and queen takes. Okay. Matapos ang exchange, okay naman. Rook g3, ayan, preparing to play queen h6. At dito, nag-d4 na bad movean si Gukesh. Bad move ng computer engine, dapat daw po ay king h8, iwas kagad. O, teka muna. d4, nag-queen h6, g6, nag-bishop d3. Ayun, bad move naman. Kumounter bad move si Ding. Dapat daw ang tira ay rook e1. Ay, oo. Ang lakas ng paparating. Napansin nyo mga kamatsas? May paparating na rook e4, pupunta sa h4, yung gapang na gano'n, no? Hanggang sa ma-atake yung h7. Ganda nun Oo nga. Pero ang ginawa dito ni Ding, nag-bishop d3, sin-e4. Nag-bishop e4, nag-d3. Ayan, para solid yung pass-pawn sa d3. At dito mga kamatsas, mayroong brilliant na binitawan si Ding na nagustuhan ng computer engine. Binigyan niya ng brilliant sign Sige, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda. Bishop takes, sacrifice. Kinapture, rook takes, obligadong capturing ulit, takes. Yung brilliant move, ang laman pala ay tabla. Tinabla kagad ni Ding. Mukhang parang ninenervous pa si Ding Sayang yung rook e1 nyo. Kung nakita niya yon, may silent na paggapang, medyo mamumroblema ang black doon mga kamatsas. Yung gapang na ganun, no? Hindi biro yun. Ang ganda nun. Okay, at tatabla kagad. World Champion and World Championship Challenger. Okay, sunod tayo dito sa nagkapisakang laban. Caruana ang defending champion versus Firouzja. Sila lang ang nagkapisakan. Lahat tabla mga kamatsas. Okay, tingnan natin. Nag-E4 si Pabi, E5 si Firouzja, Knight F3, Knight C6. Aba, halos pareho lang ng... Gio Copiano pa rin. Mabenta Gio Copiano ngayon C3, D6, B4. Ito iba naman to. Hindi na pina A5 ang black.
Bini-4 kagad ni Fabi. Bishop B6, A4, A5, B5. Knight E7, castle, castle. So, normal naman na developments. Knight BD2, Knight G6, natural pa rin yan. D4, ayan, hamon na sa sentro. Bishop G4. Okay, para may pressure sa D4. Nag-Queen C2, umiwas. Queen D7, at nag-Rook E1, Rook FE8, develop, H3, at yan ang novelty. Old line ay Bishop B2. Yan ang palagian para mas palakasin ng D4. Pero dito, H3. Capture, takes, takes. Nag-Bishop B2. Ayun, yun lang. Medyo kakaiba ito mga kamatsas. Teka muna, no? Bakit hindi kinapture ito ni Fabi? Bakit hindi binawi? Ano mayroon? Magdi-D5. Ayun. Magdi-D5 pala. At mapupuwersa yata. Halimbawa, mag-Bishop D3 dito, magda-Knight takes E4, capture, takes, Rook takes, 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 Rook E8, may tempo. Tapos may capture pa mamaya, may pressure ang puti. Pagpalagay ng kumapture doon, may Bishop takes D4. Ayan, pero equal pa rin naman. Mahaba, no? Long range, pero equal pa rin. Okay, balik tayo. Nag-Bishop B2. Yan ang kakaibang approach dito. Takes, takes, pa 1 pawn down dito si Fabi, pero dapat compensated niya yan. Knight E5, Knight takes E5 capture, Rook AD1, atake sa Reyna, at nag-Queen E7. Rook D3 para preparing to switch sa G3, maaring ganun. Or preparing to battery sa D-file, Rook ED8, Rook F3. Diyan naman pumunta. Dito pupunta sa F5 para atakihin ng pawn E5. Nag-Rook D7, Rook F5, and nag-Bishop D4. Siyempre, kailangan awatin yan. Bishop D2, C6, capture, capture, and nag-Bishop G5. Ayun, para ipanghataw na doon, kinapture na. So, opposite colored bishop, equal pa rin ang evaluation. At nag-Queen C1, ayun, pupunta doon sa H6. Nag-Rook B4. Okay, Rook B4, binigyan ng bad move ang tira ni Firouzja. Dapat daw po ay Rook B2, ayun. Para may counter pressure sa F2 pawn. Okay, balik tayo. Pero nag-Rook B4, Bishop F1, atras lang, may threat sa C6, yun ang idea, pero Queen H6 daw, diretso na. Yan ang gusto, diretso na. Kakapture sa Bishop and Rook F3. Preparing to play Rook G3. Tapos mag-Rook C3, silipin lang natin to mga kamatsas, Rook E3. Grabe. May mga ganyan pala. Tapos mag-Rook takes E3, F takes E3, King H8 para walang check. Kakapture sa Bishop, Rook D8. Ayun, para on time pag nag-Rook G3 may pangsalubong Rook G8. Medyo malayo, no? Pero slightly better for white, oh. Queen H6 pala yun. Pero balik tayo. Ang ginawa kasi ni Fabi, umatras ang Bishop. Rook D6, Queen H6, Queen F8 hamon, Queen H5 umiwas, Queen G7 lumipat sa kabila, King H2 para iwas pin na. Queen G6, Queen F3, C5, Rook C1, Rook B2, threat sa pawn, Queen D1, ayun lang. Bad move ang ginawa. Dapat daw po ay Queen D3. Okay? Anong kaibahan ng Queen D3 sa Queen D1? Tingnan natin. Queen D1, Rook CB6. Na-miss naman yung tirang King G7. Aba. Ang hirap nang makita niyan. Mahirap na yan. Ang kunat eh. Rook D, B6, Bishop E2, Queen H6, Bishop B5, King F8, Rook C2. Ayan, teka muna mga kamatsas liwanagin natin. Pwede nang capturein ba ang pawn sa F2? Ba't hindi kinapture? Halimbawa, mag-Rook takes F2. Ano mayroon? Kakapturein, capture, and magku-Queen D8 check, King G7, and Rook F1. Okay, pero equal pa rin. Equal pa rin, Queen F4 check, King H1, and C4. Ayan, etc. etc. Medyo mahaba pa yan, pero timpladong equal. So, hindi pala basta-basta pwede yan, ano? Kaya nag-King F8, Rook C2,
Rook B4, iwas. Queen D3. Rook D6. Grabe, kanya-kanyang giri-girian to ah. Bishop C4. King E7. At nag-Queen G3. Ayan, maaaring papasok doon. Mangangalikot sa loob. At nag-Rook D8 para di makapasok. Queen F3. Queen G6. Queen E2. Tingnan nyo, kunat ng laban. No? Rook DB8. Bishop B5. Teka muna, no? Bakit kaya hindi pinipitas nga pala itong pawn sa A4? Ano meron? Pag pinitas yan, mag-rook A2. Pag pitas ulit, queen takes A2. So, threat yon. At halimbawa, mag-rook A8 depensa, mag-queen B3. Ayun. Makakadiskarte pala ng pasok at makakapanggulo ang puti. Okay? May mga ganyang malalalim na sacrifice. No? O, balik tayo. Kaya pala nag-rook B8. Bishop B5, dinipensahan na. Rook D8 ulit. Queen F3. Rook D6. G3. Queen G8. King G2. Grabe kakunatan. Rook B6. H4. Rook D6. Queen E2. Tiyagaan ito. Rook B6. King H3. Queen C8. At nag-King G2. Queen G8. Ayan. Parang ready na si Perusia. Kung matatabla, okay lang. King H3, Queen C8, pero ayaw ni Fabi. Ayaw. Nag-Queen G4 para ma-block yung pin. At the same time, meron ding tricky sacrifice, Rook takes E5 na makukuha yung Reyna. At nag-Rook B8, dinipensahan. Bishop C4, ayan, balik uli to target the F7. Nag-Queen G8, Queen E2, Rook B6 ulit, at nag-Bishop D5. Rook D6, Rook C4, Queen C8, Queen G4 ulit, Queen D7, at nag-Queen G7. Ayun, nakapasok na, tineret ang pawn, at nag-King D8. Tuluyan nang lumamang dito si Fabi. Dapat daw po ang tira ay capturing na ang bishop. Yan na pala. So pag kinapture kasi, bitin ang rook sa F5. Pero may Queen takes F6 check, King F8. Mananabla na lang. Mananabla na lang via perpetual. Tabla na lang, no? Perpetual check. Pero, ayaw nga ni Fabi ng tabla eh. Pero parang si Perusia pa umayaw, no, ng tabla. Kasi siya pa yung nag-iba eh. Kung kakapturing lang, tabla. Pero nag-Bishop takes F7. Ayun, na-miss din dito. Na-miss din pala dito. Winning na, oh. Rook C2 nga lang ang tira. Hanip yan. So, hindi pwedeng capturein to kasi may capture sa F6. Check, madidepensahan po yung tore sa kakakapture. So, wala nang sacrifice. Balik tayo. Nag-Bishop takes F7, King C7, Queen G8, Bishop takes F2. Ayun, nakapin naman, kaya di pa makagalaw ang tore. Queen A8. Mukhang nakaka-pressure at nakakapangalikot pero bad move. Dapat daw ay rook takes rook muna. Tapos, ano pang capture dito? A takes B4 and Bishop C4. Ayan. Slightly better for white. Pero balik tayo. Ang ginawa, nag-Queen A8. Queen takes F7. Pinakapture ang Bishop. Rook takes. Ayun. Teka muna. Ay, wala nga palang check. Kala ko may check na, may Bishop pa pala doon. Kaya tinanggal muna dito ni Fabi yung Bishop. At Queen D7 check. King H2. Ayun, bad move. Dapat daw po King G2. Ano diferensya nito? Tingnan natin. King B6, dinipensahan ang pawn A5. Pero dapat daw po Queen takes A4 na. Wala nga palang check, ano? May Queen naman eh. Tapos, mag-G4 dito ang puti. Baliktad. Winning na block dito. Hindi kinapture ni Perusia. Nag-King B6. Check. Check ulit. Okay, dapat daw po ay H5. Grabe, ang lalim naman ito. Nandito yung topic sa queen side, biglang mapupunta sa king side. Bakit H5 ang tira ng computer dito? Lalim Siyempre, kung ako man ang puti dito, dyan ako nakatutok sa king di ba? Queen A7 harang, check, check. King A7, yun lang. Mayroon kasing stable pass pawn dito ang black. Yan ang mabigat. Queen D7, preparing to play Rook D2. Queen C5 checking A6. Queen F2, ayun na. Wala na. Tuluyan na pong bumagsak ang tira dito ni Fabi. Dapat daw ay H5 pa rin. Wala, malabo makita tong H5 na yan. Parang walang mangyayari kasi. Queen F2,
B3 at nag-rook B2, queen takes A4. O boss, bagsakan ngayon yung mga pawns. Oh. Queen F3 para may threat and nag-rook B6 depensa. Queen D3 checking A7, Queen D5, Queen A3. Another strong move by Ferruccia. Threat yung rook sa B2. At nag-Queen D2 depensa, Queen B4, Queen to Queen, Queen D8 at nag-A4. Yun lang. Gagapang na yung A3, nag-Rook D2 and B2. Ayun. Ha? Ha? Ano? Equal pa. Nagmadali dito si Ferruccia. Dapat daw ang tira Queen C4. Nakakatakot naman yung mga tiradang yan. Parang tipong makaka-Rook D7 check pero Rook B7. Tapos Rook D5. Rook C7. Naku po, ang hirap makita niyan. Lalo na medyo short time control na sila eh. Ang ginawa, B2, Rook D7 check, Rook B7, equalize pa bigla oh. Yun lang. Wala na. Hindi na nakita ni Fabi ang accurate. Sa palagay niyo po mga kamatsas, naipakita ko na pala kanina. Ipapapasel ko sana sa inyo eh. Heto, yan ang accurate dyan. Rook D5. Equal. Pag nag-queen kasi may rook A5 check, capture, ayun. Meron pong perpetual check na magaganap. Pabalik-balik lang. Naka-triangle, no? Perpetual check. Pwede nyo pong i-explore to kahit anong gawin dito ng black. Equalize yan. Grabe. Na-miss pa yun ni Fabio. Kinapture pa niya. May chance pa sana siya, to save the game, Check. Wala. Andyan na yung pass po. Ang lapit na yan, King B4. At dito po, resign si defending champion. Pambihira talaga tong Ferruccia na to. Grabe momentum, no? Kasi champion lang nito, Dito sa nakaraang Rapid and Blitz na nag-second place doon si Wesley. Ngayon naman, tinalo niya first round pa lang ang defending champion. Mukhang siya na naman ang mainit at nangangamoy na hahataw dito sa torneyong ito, mga kamatsas. Matindihan ito. Laki ng premyo pa man din ito. Okay po. So yan ang kaganapang nangyari sa first round at tabla lahat. Ito lang po nagkapisakan. Definitely ang leading ay si Alireza Ferruccia. Okay, maraming salamat po mga kamatsas at manatili kayong nakatutok dito sa ating YouTube channel at para masubaybayan natin ang mga mainit na kaganapang mangyayari dito at especially para makuha natin ang mga improvements na dapat nating makuha sa mga mabigatang laban. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.